Sa akin yung journey talaga na magkakasama kami lahat na pare-pareho kami ng problema. Pero hindi namin pinag-uusapan kasi pinag-uusapan namin yung manalo para sa bayan eh. Yun yung kasi iba-iba kami ng background, iba-iba kami ng problema, pero we have only one goal, to win for the Philippines. Dahil nga sought after ka ng TNT, hindi lang naman TNT, dahil umabot ka sa Gilas, Brad, di ba? Yes. Dahil sa defensive prowess mo and pagiging stretch big man mo na nagustuhan ni Coach Cheng, kaya ginawa sa... Suspend kasi lahat ng player. Hindi naman. Di ba? Yun yung gusto ni Coach Cheng, di ba? Mga stretch big man na magaling dumepensa. So, yung kay Coach Cheng, blessing din kasi natuto rin ako. Ang natutunan ko naman talaga sa kanya, yung stretch big. Kasi kailangan lahat tumitira. Diba? Yung big man niya, kailangan tumira eh. Sa ano. So, nadagdag din yun ngayon sa ano ko. Sa offensive ko ngayon, nadagdag siya sa akin ngayon. So, ang laking tulong din no, na na-improve ko yung game ko na yun, na stretch ko yung sarili ko, na pag may mga big man na hindi lumalabas eh. Diba? Kahit paano talagang, kahit paano nire-respect naman ng iba na kailangan talaga nila lumabas kasi tumitira na talaga ako sa labas ngayon, di ba? Tsaka so, yun yung laro ngayon, ha? Di ba? Yun ang requirement na yan, Brad. Hindi na yan. Hindi na yan plus kahit saan ka pumunta, kailangan may tira ka talaga sa labas eh. Kahit na big man ka o ano, di ba? Kasi dati pag big man, kailangan back to the basket. Kailangan under perimeter ka lang. Ngayon, kailangan stretch mo na, di ba? So, para lumuwag yung court, di ba? Di ba nabasag yung ngipin mo sa Asian Games? Tingin mo ba yun yung parang pwede mo sabihin mag-encapsulate nung serbisyo mo sa bayan? You dove for the ball, nag-dive ka sa bola, and yun yung nangyari. But still, you held your head high. Kumbaga, yun ba yung to summarize your service para sa Pilipinas? In a way, oo. Pero for me, yung para sa akin, yung sacrifice, yung babiyahe ka, papractice ka. Kasi sa totoo lang, yun yung pinaka-nakakapagod. If you're part of being a Gilas player. Ang nakakapagod kasi, yung babiyahe, ang layo, mamimiss mo yung pamilya mo, ganyan. Doon pa lang, na yun eh. Homesick, parang homesick. Doon pa lang, ganun mo kamahal yung bayan mo, ganun mo kamahal yung Pilipinas, ganun mo kamahal yung team na pinili mong, kahit wala kayong bayad, pupunta kayo sa ganito, wala kayong kung may injured ka, di ba? Pwedeng sacrifice yung career mo eh. So doon pa lang, masasabi mo na as a player of Gilas Pilipinas, doon mo pala masasabi, grabe yung pagmamahal nito sa team na to, sa bayan niya. Kasi wala kaming bayad, pupunta kami doon. Tapos pupunta kami doon pag na-injured kami. Sacrifice pa yung kontrata namin sa PBA, sa mother team namin, di ba? So ang laking risk noon para sa amin. Pero ako, for me, hindi yung natumba ako, hindi. Yung journey namin towards doon sa goal namin na manalo every game, na makita namin na masaya yung mga tao. Doon kami doon yung namin, doon yung parang sasabi namin na parang sobrang mahal mo tong bansa na to, sobrang mahal mo na makita mo lang mag-smile yung mga tao kasi ang ganda na nilalaro namin, nanalo kami, di ba? So para sa akin yun, hindi yung natumba ako na pwede na rin sabihin natin natumba ako, pero sa akin yung journey talaga na magkakasama kami lahat na pare-pareho kami ng problema. Pero hindi namin pinag-uusapan kasi pinag-uusapan namin yung manalo para sa bayan eh. Yun yung kasi iba-iba kami ng background, iba-iba kami ng problema, pero we have only one goal, to win for the Philippines, di ba? Yun yung goal namin. So yun yung Tsaka kung may heckler ka na sa PBA level, magiging fan mo pagdating sa Gilas. Oo, madami namang ganun eh. Dati nung unang ko sa Gilas, unang stint ko sa Gilas. Ito, true story. Nakatambay ako sa may Greenbelt ata. Nakaupo lang ako. Hinintay ko yung girlfriend ko. Parang sabi ko, uy, sir, thank you, sir, sa servisyo mo sa Parang ako, sabang nabigla ako na parang, dati walang lumalapit sa akin gano'n na, from time to time, nung uy, grabe yung pag-dive mo sa Gilas, appreciate namin yun, na talagang gumaban ka, ganyan. Maraming salamat, ganyan. Hanggang ngayon, naalala pa nila yung sangipin ko. Pag nagla-live ako sa TikTok, tinatanong nila, oy, kamusta na, ganyan. Grabe yung sa Gilas ka dati, ganyan. Although, ngayon, maraming nagbabash, pero mas na-appreciate ko yung mas nakakaintindi ng basketball. Kaysa dun sa mga nandyan lang sila kasi parang ngayon lang nila nakita, hindi nila alam kung ano yung history ng ganito or whatever. Mas na-appreciate ko yung mga tao na yung lalapit sa'yo na, congrats, kahit talo kayo, pero ang ganda ng pinakita mo, ganyan. Diba? Yung mga ganun. Kahit sa PBA,
Hinebra fan ako, o TNT fan ako, Rain or Shine fan ako, San Miguel fan ako, Pure Foods fan ako, pero ang ganda ng laro nyo, ang ganda ng pinakita nyo, congrats pa rin kahit talo kami or panalo kayo, ganun ba? Na-appreciate ko yung mga ganun tao na mas na-appreciate nila yung laro kaysa dun sa mga sinasabi ng tao, ganyan, kaysa dun sa ginagawa ng player, ganyan.